Usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Hello Cebu, maayong buntag. Yaksunta ang kahayag nga nagsulit sa matuod, nadagan sa panghitabo. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Ang katutulungan sa mga katawhan. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Adlaw karon nga Martes, Marso 5, tuig 2025. Sangan sa atong regular host, sila si Ma'am Malu Inokando Tabar ug si Manny Rabacal. Ako si Randy Gurion. Ug ako si Crystal Joy Filerca. Kami may makauban ninyo hangtod karong alas 9 sa buntag sa atong Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Kumusta, Crystal? So far, sir, I'm doing great. Ikaw? Okay lang gihapon, nakatuog na sa tarong. Okay? So sa may paglangan atong lilion ang mga front pages, mga nagunang balita sa atong pamantalaan karon. Sa Sunstar, PB demands stop CBRT. Gikan sa super balita, wa mi bayad, bayot gidakdakag bato. Uy. Sa The Freeman, PB wants CBRT work stop. Gikan sa Banet News, 10 kilos shabu nakuha gikan sa magsuon. Okay, sa atong Philippine Daily Inquirer, NFA chief, 138 employees suspended over rice row. Sa The Philippine Star, BBM vows pushback versus China if rights ignored. Samtang sa The Manila Bulletin, PBBM secures 86 billion pesos in trade deals. Ug sa Tempo, rice sales scandal, 139 NFA officials, staff suspended. Mao kato itong mga front pages karong adlaw atangi sa atong pagbalik ang mga balita nga nahipo sa atong CCTN News reporters. Standby. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Ako si Mr. Rudy Romares, electrical subcontractor ng maong building. Ani adto nga wala pa kong mugamit ug ko'y sakit akong tuhod, iglakaw na ko, akong mga lutaha, no? Labi na gikan ta sa overtime. Di sa ko ganahan mo kaon, nindot na ang resulta kay karon mo agi ta sa rampa diha, no? Maglakaw ra jud ko. Mga batan-on nga mauwahin akong lakaw kay kusog na ko mulakaw tungod sa paggamit nako sa koy. So ay mo gamit sa koy kay nindot kay resulta. Daghang kay salamat sa koy. Herbal capsule, barato na, epektibo pa. Koy Herbal Capsule. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay!
ma'am, na late ko. Nangita pa mong gusto para internet sa kong anak, ma'am. Ay, wala na yung problema. Pag-sinisibo. Sinisibo, sinisibo. For your internet connection, And for the signal of your cable TV. so fast and straight, the transmission to your home. Sinisibo. Sinisibo, sinisibo. Offers you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear so fast. So great and affordable for you to enjoy. Cine Cebu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Cine Cebu Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Sinisibo. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Maayong buntag Pinoy. Maayong buntag Pinoy. Okay, balik sa Hello Cebu, mayong buntag Pinoy usbon ko Marso 5 karon tuig 2024. O karon sa mga balita nga nahipo sa atong CCTN news reporters. Nag-una sa mga balita, Cebu City Mayor Michael Rama milahugay sa iyang mga opisyal sa City Hall sa tinguha nga mas mapalambo pa ang ilang pagserbisyo sa katawhan. Attorney Colin Russell gitudlo nga mao'y mututok sa padayon nga pagtrabaho sa Cebu City Medical Center. Ang kasayuran ihatod ni Sheriza Mayoy. Mipay gayon ang lahugay sa pibilang nga posisyon si Cebu City Mayor Michael Rama sa unang Lunes sa buwan sa Marso. Itudlo ni Rama sa Attorney Colin Rosell nga mao'y mututok sa padayon nga pagtrabaho sa Cebu City Medical Center. Apan magpabilin gyapon siya isip administrator ug ang bag-ong kaabag niya mao si Cebu City Satellite Office Head Ayan Hasamal. Ang maong anunsyo sa kausaban sa City Hall gibuhat ni Colin atol mismo sa flag raising ceremony ganinang bundag din gidambungan kini sa tanan nga mga empleyado sa City Hall. Balik isip Executive Secretary ni Rama si Attorney Dominic Dinio ug the Executive Chief of Staff si Michael Heromundo Jr. Gawa sa pagka-Executive Secretary ni Dinio gitahasan sab siya nga mao'y mo representante sa mayor sa City Peace and Order Council, Mining Regulatory Board ug Joint Venture Selection. With this special and carousel job rotation,
from the office of the mayor, we have the secretary to the mayor. Welcome back, Attorney Dominic Dino. For our chief of staff, we have, many of you don't know and haven't recognized his name, but his name is Glicerio Serge Hermodo Jr. Duha na ang mudumala sab sa Prevention Restoration Order Beautification Enhancement Conprobe nga dalo ni retired General Anderson Kumar alang sa North District o Kevin Sanchez alang sa South District. Magpabilin gyapon isip head sa Civil Security si Chuck Cañete apan siya usab ang gitahasan nga modala sa Cebu City Sports Center. Nalakip magyulipan na mao ang Pangulo sa Public Information Office nga si Jinky Rosit diin mo puli na niya si Ruda Uy ang kanhi news manager sa ABS-CBN Regional TV Cebu. Apan magpabilin gyapon si Rosit sa PIO isip assistant ni Ruda Uy. Nagmalaumon si Colin nga ang maong paglahugay sa pwesto sa department heads nga mas mapadali pa ang pagtrabaho alang sa kalambuan sa Sugbo. We are, together with the mayor, is getting into everything ready in order to do the best service to the people. And that is the foundation, the delivery of services. Here is May Uy, CCTN News. Pagpadala og representante gikan sa buhatan ni Mayor Jonas Cortez nga mo participate sa sesyon gi-question sa usa ka konsehal. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino. Sa executive order ni Mayor Jonas Cortez, gidesignate ni ini ang upat ka mga abogado nga sila si Attorney Jamaal James Kalipayan ang City Administrator, Attorney Lizer Malate ang Executive Secretary to the Mayor, Attorney John Edo Ibanez ang City Legal Officer ug Attorney Giovanni Tianero ang City Budget Officer nga mo participate sa sesyon sa konseho. Kaganinang buntag, nitambong na ang tulukan nila. Apan gikwestiyon kini sa abogadong konsehal nga si Attorney Joel Seno, gikwestiyon ni ini ang constitutionality ug ang separation powers sa executive o legislative. What is happening now is they want to participate in the discussion during session. Now, the nearest that the local government delegated to the city mayor or provided to the city mayor is the propose an initiation of a legislative matter, not rejoining the discussion. No? So that will pose a constitutional crisis because that is tantamount to an ultra vires act. And as I mentioned, the powers of the city mayor are very specific under the local government code, and that's why it's specific because under the principle of canalizing within banks to keep it from overflow. Si City Administrator Attorney Jamaal James Kalipayan nagkanayon nga igo lang silang nag-obserbar og muhatag sa ilang habig kung pangutan-on sa konseho. This should be really to facilitate nga di na kinahanglan nga masigi pa og i-agenda na pod sunod week kay kanang tawgon pa ang kanang resource person when in fact we are there, no, and we know most of the endorsements sa city mayor to the Sangguniang Panglungsod. So it would facilitate nga if na questions di na kinahanglan maghuwat pa sunod semana, i-defer na pod kay i-inviteon pa. Tubag po ni Attorney Giovanni Tianero ang City Budget Officer nga ang ilang presensya sa sesyon pagpalambo lang sa relasyon sa Office of the Mayor ug sa konseho. May iwan pero para better pa ba, di ba? Better to improve the working relationship. Si Council Attorney Seno ni padayag sa padayon nga pagsupak ni ini adunay suhisyon nga budangop sila sa korte aron sa pag-interpret na sa balaod. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Pagsugod sa Cebu Provincial Sports and Cultural Festival, nagisalmutan sa kapin 14,000 ka mga delikado na himong mabulukon. Buot ni Governor Gwendolyn Garcia nga ilakip ang mga pambato gikan sa syudad sa maong indigay sa sunod tuig. Ang kasayuran ihatod ni Gayan Navarro.
Niboylo na ang usa ka simanang indigay sa paugnat sa kusog ug kultura sa habagatambahin sa Sugbo. Nag-abot sa dakbayan sa Naga ang kapin 14,000 ka mga delegado gikan sa 44 ka mga lungsod alang sa Cebu Provincial Sports and Cultural Festival. Naglangkob kini sa mga atleta, coaching staff ug officiating officials gikan sa managlahing bahin sa Sugbo. Nagtigi sila alang sa kapin 30 ka mga sports and cultural competition gikan elementary hangtod secondary level. Full support ang mga local officials sa ilang mga pambato, din wala sila nagtihik sa paghatag og abag ngadto sa mga atleta. Basta tanan nga ilang kinahanglan kay always mami nag-meeting yan, ni-report man sila dito sa opisina unsay mga panginahanglan. Mao nga amog yung gisolbad ang mga kakuwangan kuno sa ilang kakuwangan para diri. Dili man tuntang ingon nga may chance gyud ta nga modaog sa tanang event, but atong paningkamutan ihatag gyud ako na siya ginang ihatag gyud ang tanan, no? Nga ilang makaya modaog man o sa dili. Nagmadasigon ang mga magtutudlo isip coach ngadto na sa ilang mga pambato. Akong gibili nila nga kinahanglan na naa jud nato ang atong sportsmanship. Kinahanglan mapildi og sa madaog challenge malipay ra gihapon. Samtang excited ang mga atleta sa ilang giselmutang indigay ug ready nang usab nga makigigala sa mga susama niya nga competitors. Para na ang sports is dili ra paskos ganay puan. Napod siya knowledge and sportsmanship gyud ang dapat nimo bisag mapildi man or madaog basta padayon lang og unsay ihatag sa Ginoo. Gikalipay ni Naga City Mayor Valdemar Chong nga natagan og katumanan ang iyang tanyag ngadto sa Cebu Provincial Government isip main host venue. Gipaygayon usab sa silingan niyang LGU ang ubang mga battle competition. Kami namanhon man ang bag-o na mong rehabilitation sa Oval after the Typhoon Odette. Gipasalamatan sa DepEd Cebu Province Division ang mga LGUs sa paghatag og igong suporta ngadto sa mga atleta. Ilabi na karong hingpit nang gibalik ang halapad nga panagtapok sa mga student athletes sukad nga nabalik na sa tanan sa normal. Ang atong katuyuan mao that after your participation in this week-long sports and cultural festival, you will come out better versions of yourselves. Human nalipay sa presensya sa mga atleta, buto sa di Gobernador Gwendolyn Garcia nga makasalmot ang ubang mga atleta gikan sa City Division alang sa sunod nga provincial meet. Kini nahitabo karong gabi una. Provincial meet dinhi gipahigayon sa City of Naga. Daw pasiuna kini. A precursor of things to come. Dungan ka na siyang panginaut nga magpabilin ang panagigalaay o panagiusa sa natad sa paugnat sa kusog. Pinasubay hinunang tinguha nga mapabilin ang panagiusa sa probinsya sa Sugbo kun One Cebu. Nilita mangupya. Kay ang Sugbo walay sama. Ian Navarro, CCTN News. Visayas Command nangangkon nga ilang naparot ang Communist Party of the Philippines New People's Army CPP-NPA sa Visayas Region. Sa tibuok buwan sa Pebrero, sanglit moabot sa 30 ka mga rebelde ang ilang na-neutralized. 14 niini ang nakalas sa engkwentro ato sa 21 ka armed encounter sa mga sundalo. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante. Maabot nga sa 30 ka mga sakop sa New People's Army aga na-neutralize armadong kusog sa Pilipinas sa Visayas Region sa buwan sa Pebrero. Sa data nga gipaybaw sa Visayas Command, ang Joint Task Force Spear o Joint Task Force Storm nga naglangkob sa Naval Forces Central sa Philippine Navy o ang Tactical Operations Wing Central Command sa Philippine Air Force nakalubsan og 21 ka mga armed encounters batok sa mga sakop sa NPA. Kini nga mga enkwentro naka-neutralize sa mga rebelde. Din 14 niini ang nakalas 15 agamitahan og mibalik na sa sabakan sa gobyerno ug usa ang nadakpan. Nakasakmit usab sila ka 47 ka mga armas. Din 34 niini tag-as nga kalibre sa armas nga magigamit sa pagbatok sa mga sundalo sa gobyerno. Tungod ni ang Pangulo sa Visayas Command, Lieutenant General Benedict Arevalo, may paniguro nga bisan silang nakita ang kadaugan sa tibok buwan sa Pebrero, apan wala pa mahuman ang ilang misyon. Sa 30 ka mga NPA nga na-neutralize, tulunin ni gila nga mga high-value personalities nga mao silang Rolando Caballero alias Chow kun Brooks, sakop sa NPA Regional Executive Committee sa Eastern Visayas nga nakalas ato sa encounter sa Albuera niadtong Pebrero 10, 2024. Domingo Kumpok alias Akubra kun alias Silong, ang top NPA leader sa Bohol nga namatay sa encounter
pasimilar niadtong Pebrero 23 ug ang ning bagulang si Rina Rhea Camariosa alias Kira, ang second deputy secretary sa NPA Southern Panay Front nga gibiyaan ang patayng lawas sa iyang mga kauban ng armado atol sa enkwentro sa San Joaquin, Iloilo. Miklaro ang commander sa Viscom nga dali sila magpanuko sa paggamit sila nga mga kagamitan nga igugubat aron lang nga makabot ang ilang tinguha sa kahusay kalinaw sa usa ka dapit nga dunay mga rebelde. Miyawag karon ang Viscom sa mga remnant sa CPP-NPA nga mobalik na sa sabakan sa balaod tungod kay ang ilang mga pangulo naganam nagkahurot subay sa walay huno nga paglutos kanila sa bukid. Gibutyag ni Arevalo nga wala na suporta ang mga grupo sa masa gani daghan ang mopahibaw kanila kung musagol sila sa mga tao sa patag tungod kinasayod na ang katawhan kung giunsa sila sa paglingla matod sa Visayas Command Commander Arnold Bustamante, Sisitanu. Usa ka lalaki nga mulupyo sa Lapu-Lapu nga namatid og pulis og nitulon og ecstasy atol sa checkpoint sa may barangay Babag gisikop sa kapulisan sa Lapu-Lapu. Ang kasayuran ihatod ni Cristel Joy Filerca. Usa ka lalaking lumulupyo sa barangay Babag, syudad sa Lapu-Lapu ang gisikop human nga namatid kini sa usa ka pulis sa dihang gisita kini sa checkpoint. Gibutyag ni Police Lieutenant Colonel Christian Torres, ang spokesperson sa Lapu-Lapu City Police Office, nga ang SWAT team pinanguluhan ni Police Lieutenant Roland Millor nagpahigayon og checkpoint sa Takan, barangay Babag ni atong Biyernes pasado alas 12 sa udto. Dugang niya nga ang suspect nga nagsakay og motor ni suway og iskapo sa checkpoint tungod kay wala kini lisensya ug wala ikapakita nga mga papeles sama sa certificate of registration o official receipt. Apan gisita ni Police Lieutenant Millor ang suspect og didto nahitabo ang pagpamatid kaniya. Sunod nga nahitabo mao ang kalit nga pagtulon og plastic sa suspect nga base sa iyang revelasyon ecstasy mo isulod niini. Katong gisita na siya sa hepe mismo sa SWAT si Police Lieutenant Millor. Dito na niya yung ipatiran si Lieutenant Millor. Then nagkaskapol sila kay na-added siya gidang allegedly ginadili nga droga which is as sa iyang revelation is ecstasy to siya. Iyang giton ang ecstasy gisudog plastic. Sa dihang gisikop ang suspect gidala kini sa Lapu-Lapu City District Hospital apan gibalhin sa Vicente Soto Memorial Center tungod kay posible kining mo-overdose sa kadako sa dosage nga iyang nakaon. Tingon sa doktor possible makuan siya tong ma-overdose siya sa ecstasy kay usa og tunga man tunga iyang giinom niya. Ingon ang doktor na kanang ecstasy tunga-tungaon din na siya, dili rin siya usa ka dosage. Wala raman hinuon na overdose ang suspect matod ni Police Lieutenant Colonel Torres tungod kay giangkon sa suspect nga dugay na siyang nagamit niini tungod sa iyang sakit. Walay kasong pag-atubangon ang suspect kabahin sa ecstasy nga iyang gitulon ug ang pagpamatid lang sa pulis mao'y ipasaka kaniya. Sa katong sa ecstasy man wala man tay ebidensya considering na as of now murag ni kuan sa iyang lawas na absorb sa iyang lawas, wala siya side effect. Ang iya na lang isa kato na lang pag direct assault sa police o resistance and disobedience against authority. Crystal Joy Filerca, CCTN News. Mao kato mga balita nga nahipo sa atong CCTN News reporters. Okay, kung agahagapon ikaw may ni-cover atong nagkuan katong lalaki nga namatid og pulis. Kumusta naman tong nakatunog ecstasy, Crystal? Sir, kagahapon sa among pag-adto sa Lapu-Lapu City Police Office, giingon ni Police Lieutenant Colonel Christian Torres, ang spokesperson sa Lapu-Lapu SCPO, nga kasamtangang naa sa detention center nila karon ang katong nitulon og ecstasy. Kuan man to sir, pag Friday, nag-checkpoint ang kapulisan, ang SWAT team dito sa Barangay Babag. Unya, naatlan man nga wala day ni murag nisuway nag-iskapo kay wala man siya papeles, wala siya ikapakita nga driver's license, iyang OR, iyang CR. So moto pagkakuan pag suway niya kaning iskapo naaman daghan man na nagbantay sir. So correct. nakuan ta siya na napungan. Unya gisita man ni kuan ni Police Lieutenant Roland Millor ang kanang SWAT leader sa katong operation. Unya didto Iya man daw nang gipatiran, sir. Iyang gipatiran si Police Lieutenant Millor. Unya, kasi kickboxer siguro to siya. Ambot lang niya, sir. Unya, pag-on mo to nga na siya gitulon nga plastic, ang sulod daw ato sa iyang, base sa iyang revelasyon is ecstasy. So, nasuta na to nila kung asa to niya posible na palit ang maong ecstasy? Sa giingon gahapon ni Kuan, sir, ni Sir Christian is online na daw to, sir. Oo. So mo na karon kay murag imbestigahan pud na nila ang kanang mga online platforms kung asa niya gipalit.
Correct. Kay- Kay ingon ana ka mo hitap nga pwede na ka maka-online Yes. order, so murag problema kay sa kapulisan Kaayo. sa una siya pag santa. Actually, sir, kay kanang murag, di ba, uso man kinang kanang mga magpa-delivery through Correct. unsa nang mga delivery nga mga apps ron, di ba? Oo. Daghan naman na Ihatod na sa mga courier. kana mao na ang gikuan gahapon ni Sir Christian nga usa sad na silang tutukan tungod kay if ever ikaw gipadal-an ka sir, rider ka, di na kanang wala ka kay baon sa sulod sa Correct. imong kuan unya maatlan nga nag-checkpoint niya ikaw ang gada sa katong kato if ever Oo, ecstasy nga gipalit ra day online, ang rider man ang manubag ato. So nagi siya tulupagon. Na siya tulubagon. Mao na ang ilang kuan ron nga bisag dili gisugo ra ka pero tungod kay sa akto nga ikaw ang gadala, murag na kay tulubagon na. Aha, so dapat i-check yun siguro ning mga online sellers, no? Actually, mo na Nga ilang ang ilang gipamaligya is legit gid. I mean, dili gid mga illegal ba kay Yes. for example, ina nga ang courier maoy Yeah, mao gani. kuan. Luoy kaayo sir. Luoy kaayo Nga niya kanang mga siya. nang nabuhi lang ba nga. Correct. Gigo ra nga gisugo or kanang tungod kay trabaho man nila so dawaton sad na nila. Nya maaktuhan nga kanang mabinuangan. Correct. Unya ina na nagtinarong ra gyud unta sa ilang panginabuhi kay tungod na gibuhi nga pamilya Mao and yet gyud. mo'y mapadulngan nila nga tungod sa binuang sa uban naduhig na hinuon ang katong nagtinarong sa ilang trabaho. So dako-dako gyud na siya nga hagit no sa ato ang kapulisan Yes. ug unsaon nila ni pag-kontrolar or unsaon nila ni pagsanta considering kani mga badlungon sad pod mangita gyud ni sila og mga pamaagi aron makapalusot na sa ilahang mga kontrabando Cristil. So aside from ana wala kuan kaning kaning hagit jud sa kapulisan ang pag-maintain jud sa peace and order kaning ana nga kaning walay makalusot gyud no kay inaana using social media na karon Yes. sa unsa na nga platforms delikado nga kuan gyud kaning murag mo grabe na hino ng mga problema. Kay ang kuan ato sir gahapon, murag ang source ato niya is Cebu City. Taga Lapu-Lapu ba? man ni Lapu-Lapu man ni ang katong suspect, katong nakuan. Pero ang kuan ato gahapon sir is tungod kay iyang gitulon ang ecstasy, wala siya tulubagon, dili siya kasuhan about ato kay wala may ebidensya Wala physical evidence, nakuha man oo. kanang wala man sad siya na overdose. Pero actually gidala siya sa Lapu-Lapu City District Hospital and then gi-recommend siya dito sa Vicente Soto. Pero ni kuan man siya sir kanang ni wave nga mo pagawa siya dili siya magpa-admit. So mo to gitukuanan siya and sa base sa ilang obserbasyon ni Sir Torres nga wala ra man daw sad na overdose ang katong kuan. It's because giangkon pud niya sir nga naggamitay na daw siya ato. Okay. It's because kanang murag tambal sa iyang sakit. Mao pa? Tambal. Tambal na din ang ecstasy karon. We never know. Mao na ang base iyang allegation. Unya, ang gikuanan magud ato sir kay taas like kanang taas ang dosage sa iyang giinom. Tani, oo. So mo tong kinahanggi recommend gud siya nga i-admit but so far kay siguro na immune na gud sa iyang lawas sir kay wala man gud daw siya na overdose. Pero ang uban Cristil, di ba? Ila man ang kuan pagawas man sa kapulisan nga pabuton nga mogawas to siya nga item or unsa aron magsilbi nga ebidensya. I don't know if pwede ba nabuhaton? Well, kay ila magitugtan nga gipapauli ra sad, di ba? Ang katungkuan, katong gipagawas sa magyapon sa hospital unya wala siya makasuhi sa dili ang ipasaka niya sir katurang assault for katong pagpamatid. pagpamatid Okay. niya. Pero tungod lagi atong gitulon man niya so naa na sa lawas. So dili na siya makita, wala na kanang evidence Ebidensya. nga naa siya ato. Okay. Ang kuan sir kay apil ang plastic. Gani. Gitulon. Sagit-sagit siguro murag nas kuan kayo ba nga kanang risky pod sa iyaha part. So pero ni wave man siya, dili man siya ganahan magpa-admit. So murag iyaha na sad nang risgo. Okay. So sa ato pagbalik no, ato pagkahisgutan ang uban pa nga mga issue nga may labot ang lungsod. Good morning day ni Alan Saldua, no? Watching from Barangay Tejero, Cebu City. Langga, Alan, maayong buntag ug kapadayon lang gihapon sa imong pagsunod sa itong programa sa Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Sa itong pagbalik, usbon ko, maghisgot-hisgot na tao kaning mga issue nga may labot ang lungsod. Stand by. Hello Cebu,
Maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Ako si Jocelyn Boris, sa dihang naka-take na ko sa koy, narang-arang na kong paminaw o niubos na jud ang akong BP. Salamat sa koy herbal capsule. Koy Herbal Capsule. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Ako si Leonie Caranti Rivera, daghang ko gibati sa kong lawas. Sukad ako nag-inom aning koy, naggaan akong lawas, Daghang kay salamat sa Koy. Nakaayos ang mong balantian. Barato na, epektibo pa. Koy Herbal Capsule. For your internet connection and for the signal of your cable TV. so fast and straight, the transmission to your home. Sini Cebu Offers you to have fiber optics. for your viewing experience, perfect and clear so far. So great and affordable for you to enjoy. Cine Cebu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Cine Cebu Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. Cine Cebu For your internet connection and for the signal of your cable TV. so fast and straight, the transmission to your home. Cine Cebu Offers you to have fiber optics. for your viewing experience, perfect and clear so far. So great and affordable for you to enjoy.
buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Okay, balik sa ato ang Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Karon ato ang hisgutan mapipila ka mga issue nga may labot ang lungsod. And then ato siguro ihawag ato mga viewers, na televiewers nga kung doon na sila ay ika-share mga panahon nila sa atong mga issue nga paghisgutan na karong taon-taon, pwede ra gyud kay nila lang nga isuwat sa atong comment box sa ato ang Facebook Live kay live mata karon sa CCTN 47. So sa dili pa nato hisgutan no ang mga issue no nga nahipon sa to kagahapong adlaw o sa ato mga na monitor kaganina ang kadlawon alas 4 sa to alas 4:30 alas 4 gyud sa sayong buntag usa ka aksidente sa kadalanan ang nahitabo diha sa may Marcelo Fernan Bridge sa second bridge sa barangay Pusok Dakbayan sa Lapu-Lapu. Then usa gyud ka motorista ang namatay human na mibangga di siya sa usa ka dump truck nga nag-urong lang tungod kay problema sa makina ug tungod sa kakusog sa impact no sa iyang pagbangga nakaangkon ni og severe injuries nga may hinungdan nga gidala gyud sa tambalanan apan gideklarar kini nga dead on arrival. So ang biktima no nailhan nga si kaning sa di pangalan niya si Randelo Escario Tayo, 29 anyos, residente sa Cudia, Madridejos, Cebu. So sa kabanay ni ani no, naa siya karon sa Lapu-Lapu City District Hospital. And then ang katong driver nga nadakpan no, nadakpan ang driver tungod sa kasong reckless imprudence resulting in homicide and damage to property. Mausab si ang katong truck driver nga si Bitchel Pilit Completado, 38 anyos, sa Olitao ug residente sa barangay Kanaw-Kanaw sa Tabugon, Cebu. So maunay medyo kaning subo nga balita nga atong nadawat kaganina ang alas 4 sa buntag. So aton sigurong advice sa mga driver nga hinay-hinay lang gyud sa pagpaniho tungod kay wa gyud ta kahibaw sa mga kuaning aksidente or disgrasya nga nagpaabot, Christy, di ba? Good, sir. So kuan na sad ni siya kaning sa pamilya lang siguro sa namatay, amo lang pahasubo, and then reminders ato ang mga kaning motorcycle drivers nga hinay-hinay lang yun sa pagpadagan. Makita na to karon sa atong screen, ina nakakusog ang impact nga murag iya yung gidaro gyud ang dump truck. So unsa ra man goy aning motor, di ba? Unsa ra may kag aning motor nga kaning open ra jud kaayo ka, so ikaw nga driver kusog gud kay nag-urong raman daw na ang kanang kuan, sir. Kay naa siya problema sa makina. So ang nahitabo is mao na siguro unsa man alas 4 sa kadlaw gikan takaybaw asa pa nagikan di ka man nag-duty naglaag or unsa unya nakatuog siguro nga may hinungdan nga wa siya kabantay nga naay kaning nag-urong nabantay na sa sentro, sir, no, or naskilid man siguro ni siya nasikilid ni siya sa Marcelo Fernan Bridge kay mao lagi na nagbuba ang iyahang makina. So basi ka tuora po di siya nga moving ang dump truck may hinungdan nga kaning na daro hinuon siya, nasungag na hinuon siya sa dump truck, pero wala ko kakita og naaba siya kaning warning device nga kaning pagpahibaw sa mga umaabot nga mga motorista ba nga naay kaning naguban siya, di ba? Kay murag gyud siya importante gyud na nga atong butangan. Warning sa bitaw para kung layo pa, sir, ang mga nagsunod correct. Makakuan dayon sila ba makalikay nga naaday na naberya. So anyways, ato na siyang i-follow up lang siguro no kung unsa gyud problema nganong may resulta hinuon sa aksidente sa kadalanan diha sa may Marcelo Fernan Bridge. Okay, so kagahapon pipila ka nga issue nga atong hisgutan karon mao kaning lahugay diha sa Cebu City Hall. Diin si Cebu City Mayor Michael Rama
mipahigayon og lahugay sa iya mga opisyal. Kabahin kuno kini sa iyang tinguha nga mas mapalambo pag yun ang mga services diha sa dakbayan sa Sugbo. So dunay mga pipila ka mga posisyon nga iyang kaning gilahugay ug iya ning gihimo sa unang Lunes sa buwan sa Marso. Gitudlo ni Rama si Attorney Colin Russell nga mo'y motutok sa padayon nga pagtrabaho sa Cebu Medical Center. Kaning Cebu Medical Center, murag gikuan na gyud ni siya ni Mayor Michael Rama kay sud sa kadugay nga katuigan wa pag yun ni mahuman, Crystal, di ba? So akong nabasahan atong kuan balita nga naingon na gyud siya nga the poor cannot wait. Oh, kay syempre Emergency ba na, sir? Correct. So kinahanglan nga urgent pud dayon ang kanang kuan nga nay madangpanan ba Correct. ang So, mga kuan. mas basin sa pagdana ni kuan Colin Russell karon sa mao nga Cebu Medical Center, mapadali na gyud siya, matutukan na gyud siya, at least maserbisyuhan no ang kinabag-ang Sugboanon. So magpabiling gihapon si Russell isip City Administrator ug ang bag-ong kaabag niya mao si Cebu City Hall Satellite Office Head Ayan Hasamal. Balik isip Executive Secretary ni Rama si Attorney Dominic Dinio ug Executive Chief of Staff si Michael Heromondo Jr. Gawa sa pagka-Executive Secretary ni Dinio Crestel, gitahasan sab siya nga mao'y representante sa mayor sa City Peace and Order Council, Mining Regulatory Board ug Joint Venture Selection. Duha na ang moduma sa Prevention, Restoration Order, Beautification, Enhancement kung kining gitawag og probe. Din dalhon ni retired General Anderson Kumar ang North District ug si Kevin Sanchez alang sa South District. So magpabiling gihapon isip head sa Civil Security si Chuck Cañete apan siya na usab ang gitahasan nga moduma sa Cebu City Sports Center. Ang atong amiga, no? Gihulipan ang pangulo sa Public Information Office nga si Jinky Rosit. So asa naman ni ibutang ni Mayor si Jinky Rosit diin gipulihan ni siya ni Rhoda Oy, ang kanhi news manager sa lain nga TV network before, no? So gipulihan si Jinky ni Rosit. So Mayor, asa naman ato gibutang ni si Jinky karon nga sa akong pagkahibaw uptick man po ni kaayo, and then maayusad ang pagdadiha sa Public Information Office. Tungod lagi kay gusto mas mapalambo pagyod atong irespeto pod ang desisyon ni Mayor Michael Rama. So nagbalaomon si Colin nga ang maong paglahugay sa pwesto sa mga department heads nga mas mapadali gyud ang pagtrabaho alang sa kalambuan sa Sugbo. So manikabot gyud tag maayo karon kay ibaw nakahapit na pod election sa tuig. And then, ang mga tao nagkinahanglan jud og serbisyo sa Cebu City Hall, Crystal. So, sa imong tan-aw aning gipahigayon nga lahugay karon sa Cebu City Hall? Siguro, Sir Renz, okay raman nga ka ng nag-reshuffle kay syempre, di ba, na may times na kinahanglan na to mo go beyond sa atong comfort zone. So, we never know nga kanang gusto nila nga kanang mapa-improve ang kanang services nila, like sa kanang mga department heads ba na, Sir Renz? Nga, if ibutang sila sa lain yung mga departments na sad, we never know nga kanang, what if di ay na ma-discover sila nga, okay, naapod, ma-excel po di ay ko diri nga area. So, at least murag gitagaan po sila opportunity ba nga kanang mo grow as an individual and as kanang mas ma-improve pa nila ilang self ug unsaon nila og paghatag og serbisyo sa mga Sugboanon. So mas maayo na wala gitay question no kay ang katuyuan is yes, nindot man pud ang tumong, sir. Tumong, oo. Pero if kanang mayingon tag ibalhin tungod kay kwan murag lahi na sad nga issue. Kana. Diba? Ako mismo is murag musupak sa Chico inana pero gibalhin siya kay tungod pinaagi niini mas mapanindot pagyod no ang serbisyo wa na mag-ingon nga kaning gipang hulipan wa sila ni function as what I've said naningkamot gyud pud ni sila nga maka-deliver sa unsa man ang mga task mga gibuhaton nga gisangon kadila no. So siguro natan-aw pagyod nga kaning tawhana mas fit for the position, and then mas maayo way problema basta ang importante din is equality ka na murag tanan maserbisyuhan diha sa Cebu City Hall. Okay, so lain nga issue katong kuan ni trending na gyud issue sa NFA kaning National Food Authority, Crystal, no, kay
si Governor Gwendolyn Garcia nasagbuyo gyud no sa irregularidad sa pagbaligya sa NFA rice ngadto sa pipila ka mga rice traders kani ato makita sa screen karon. Wala gini makapugong si Governor Gwendolyn Garcia sa pagpadangat og kasagmuyo ngadto sa NFA atol ni siya sa caravan of services dito sa lungsod sa Dumanhog sa habagatang bahin sa lalawigan sa Subo. Gibutyag ni Garcia nga naglisod gud sila sa pagpatuman sa Subuanong Merkadong Barato og Sugbo School Feeding Program tungod kay dakong supply sa NFA rice ang ilang gikinahanglan. Imagine ilang gibaligya ngadto sa pipila ka mga rice traders nga unta pala unta ni sa kaning mga kaning mga pobre gyud no mga nagkinahanglan. So giangko ni Governor Gwendolyn Garcia nga naglisod gyud ang probinsya sa pagpalit og dugang supply tungod kay ang head sa NFA maulay ang maka-approve og dili ang regional director. So kontrolado gyud kayo niya dito. Nya. Wala usab gitubag sa NFA National Office ang ilang hangyo. So karon mihangyo sila sa kadagkuan sa NFA nga makapalit lagi unta sa gikinahanglang supply sa bugas alang pud sa programa sa probinsya sa Sugbo. Kini aron makapadayon sila sa ilang mga lakang alang sa mga labing kabus no nga makapalit og tag 20 pesos matag kilo nga NFA rice og makapakaon usab sa libuan ka mga tinun-an sa ilang Sugbo School Feeding Program. Kay kani nga province of Cebu naiingon ani nga klase nga programa so saan man nila pag-sustain kung wala sila igong supply sa bugas sa NFA. Kay mao nakakagpila ang precious bugas lang matag kilo. Di ba? Mahal gid ang kanang mga commercial nga mga bugas sir. Oo, gani. Tag 60, 70, may ano ba niya. Pila ang NFA sir kay how much ang price? Mapalit na siguro sa 20 kapin or diba? 30. If ikaw kanang mga pobre sir ba? Imagine na if ang commercialized nga kanang bugas is 60 nya i-compare nimo sa kan so di ba maduha tulo ka kilo na sayang ay kanang kuan kaayo banugon kaayo. Correct. And then daghan na kaayo ang kuan bitaw murag maandam nila nga mga pagkaon sa sunod na nga mga meals, di ba? So inaana ba maong mismo si Senadora Ivy Marcos pod na kuan siya expressed alarm that the National Food Authority has completely lost its way amid a cutback in the global rice supply. Matod sa Senadora, nga sama sa hingpit nga nawa na gyud sa tarong nga daan, nawala sa landas kuno ug wala na mahimo sa National Food Authority ang trabaho niini tungod sa nagkaminos nga supply sa bugas. Matod sa Senadora nga, the Philippines is now the world's largest rice importer and the dire market situation today will only worsen in the coming months. She warned, citing El Nino weather disturbances and rice exporting countries prioritizing their domestic needs. Mainungdan nga karong Lunes puhon, karong Lunes plano ni Senadora, karong umaabot nga Lunes, ang plano ni Senadora Marcos nga mupasar gyud og ganing resolusyon sa Senado aron maimbestigar ning kadudahan nga pagbaligya sa NFA og 75,000 kasako nga bugas sa duha ka mga dagkong negosyante katong mga rice traders samtang daghan in town sa mga tao ang gusto nga makapalit og mas barato nga bugas no. The NFA was also at the forefront of buying rice from India. So ingon siya, why did they end up there when their charter strictly prohibits them from importation? Mao ni giklaro ni Senadora Marcos. Matod sa Senadora nga ang iyang namatay nga amahan kato si kanhi Presidente Ferdinand Adrian Marcos mao gyud nag-umol sa NFA ni adtong tuig 1972. So ang katuyuan sa pag-umol niini mao ang pagpalit og palay gikan sa mga mag-uuma, mapalit sa mga Pinoy ang mas barato nga bugas ug ipaniguro nga igo ang buffer stock no kay kinahanglan gyud buffer stocks if in case dunay mga mahitabo nga mga kalamidad. So ang nahitabo karon nasagad wala gyud maangkon sa ahensya ang gikinahanglan nga buffer stock ug dili usab makaya ang mas taas nga presyo sa palay sa mga mag-uuma nga moabot sa 27 pesos ang kilo sa miaging tuig. Mahinungdan nga dugang ni Marcos nga dili gyud kaya nga suportahan sa NFA ang tanang lokal nga mga mag-uuma nga nagngayo og tabang or nagsalig gyud sa gobyerno. So napugos gani ang mga mag-uma sa pagbaligya nga alkansi na sa ilang ani o kaning presyo sa mas ubos pa silang production cost tungod sa problema sa rice smuggling. Di ba may issue karon kaayo nga murag
dako biya kaayo ng production cost sa ilang pagtanom, no? Kada mga fertilizers pa and so on. Ang kahago pa sad Ang sir, kahago init pa. kaayo. Unya, kaysa madaot ang ilahang Bitaw. kuan, palay, so ipamaligya na lang nga at least dili kaayo ingon ana ka alkanse. So mo na taliwa karon sa problema o kaning plano niya nga investigasyon, gi-insister usab ni Marcos nga kuan gyud lawom nga susihon o tun-an ang mandato sa NFA aron maatubang ang kalibutanhong kakuwang sa bugas. And lately, atong nahibaw-an nga 139 ka mga opisyal sa NFA, no? Ang gisuspenso sa Department of Agriculture. O matud ani nga this is upon the orders of the Office of the Ombudsman over their alleged involvement in the controversial sale of rice buffer stocks. Sa iyang statement kagahapon, gitug-an ni Department of Agriculture Secretary Francisco Laurel Jr., they will be implementing the order of the Ombudsman effective March 4. So kagahapon ni siya against the 139 officials, including nila ni NFA Administrator Roderico Buco, Assistant Administrator for Operations John Robert Hermano, and several regional managers and warehouse supervisor from across the country. Matod ni Laurel nga gawas nga ilang gikondenar ang aktibidad, dili gyud nila palabyon ang bisan unsang matang sa korupsyon. So kani siya kasi problema kayo ni, di ba? Sa gobyerno kay imbis naa sila motabang sa mga mag-uuma and yet nay sila pahinon ang kanang muduot niya. Luoy ba kayo tong mga farmers sir karon nga kanang na problema pa sa ilang mga kaya ba wala sad ba sila kanang financial capability nga mo sustain sa mga panginahanglanon nila unya imbis nga kanang ang gobyerno ang mutabang nila nga kanang moabag ba bahala gid not fully nga kanang mutabang gid kay well kababanta nga kanang limited sa dang budget pero at least ba moabag sa atong mga mag-uuma pero unsa man natabo ron sir nga di ba luoy kaayo nya may nanabitaw nga wa ba biya kay kahibaw nga for example naapad yung mga di ba kanang usa mo pistehon ang palay ba kay naay mga usa na mga insects no? Inaana so alkansi na nadaan karon paliton pa gyud sa mas barato so lisod kay og wala gyud yung mga mag-uuma Crystal I don't know kung si atong kaunon di ba kaning ilahang trabaho is dili ni siya kuan dili ni siya ingon ana kasayon dako kay ni siya papel sa ato ang komunidad kay sila ang kuan nag-andam para sa atong pagkaon sila ang nagpakaon nato sir bisag kabawta nga gipalit dad nato pero if wala atong mga farmers sir kay wala jud ta di ba mag-usigir tag kanang pagsigir ka lingkod na no sige reporter ka ug wala ni sila unsa may imong kaunon murag kana sir ba murag maka-reflect pud ta nga kay kanang kinahanglan pud nato bitaw tagaan og kanang importansya ang mga less gi-prioritize sa society nga wala bisag tan-aw na to murag ang tan-aw sila kay mga ubos kay mga moingon sila kanang mag-uuma lang pero wala sila kay baw nga sila ang pinakatakog gi-contribute sa atong society kung wala sa ang mga mag-uuma nato magunsa man taron kay ka sa ubang kanasuran ang mga mag-uuma mo ay labing dato di ba murag kaan sila kanang mga dato kayo sila sir kay murag if moingon ta dito farmer kay kuan kanang dili bitaw ubos ang pagtan-aw dito kay tinuoray man gyud na og wala sila mga mag-uuma ambot ug unsay nahitabo siguro sa ato karon di ba mo nang atong giawhag siguro ang gobyerno atong pangagamhanan nga tutukan po ni ang problema sa mga mag-uuma mao bitaw ako mapasalamaton ko sa uban nga mga government officials nga doon na sila kasing-kasing pagpakabana sa maong sektor sa ato ang katilingban kay dili gyud lalim sige tagkuan kaning paghambog nga kinahanglan na atay igong pagkaon sa ato ang lamisa. Pero wala tay gipakita nga suporta para sa mga nag-andam og kanang mga bugas. So siguro hopefully kuan gyud ni siya kanang issue sa korupsyon diha sa NFA unsa may resulta sa ilang paghimuon nga investigasyon sama sa gipanawagan ni Senadora Amy Marcos hinaut pa unta nga mahatagan ni siyang solusyon and then makuan gyud kanang mapitol kinsa ning mga badlungon diha sa ahensya kay ug mao ni madaghan aloy kay tang mga diba ang mga nasa nagsalig lang no diba sir so inaana pa gyud nga kuwang gyud ang buffer stocks if in case dunay mahitabo nga mga kalamidad so lisod
tabanguno na ganina kay nabiktima sa kalamidad anyat walay ikasupport ang Mao gyud. gobyerno. Kay tungod dito nila gipabaligya sa mga dagko nga mga negosyante, mga rice traders. So Murag makita na to sir no kung kinsa pa to ang mga kanang mga kabus mas muubos pa hinuon tungod sa mga tao nga kanang nagpadayon sa pagkanang pataas sa ilang current nga state sa society ba. Yeah. To think kinsa man ang alkansi, kinsa ang luoy ang mga kabus ra in town kay supposedly ang ana mga bugas nga murag right man na nila kay because sa government nga kanang kuan nga ay kanang proyekto sa government nga makapalit og mga baratohon nga bugas ang mga kabus para makakaon katulo sa usa ka adlaw or kapila nya kanang tungod sa katong kanang budget sad sa atong kita everyday nga kana ba murag bitaw gikawat nila ang opportunity sir nga kanang ang mga kabus is makapalit sa bugas nga barato. So kuan kayo sir no nga samot ta nga naglisod it's because kana murag dili tatabangan sa mga naa sa babaw. Correct. Ang mga naa sa babaw magpadayon pagpataas, ang mga nasa ubos mo padayon og kaubos tungod ra sad sa ilang mga gibuhat like ing ana nga kanang corruption or diba? So mao na siya siguro i-apply po nato siguro nilang panawagan nga mag-reshuffle na mo din ha okay. At Mao least gyud murag appeal sad na sa national nga kanang government sir nga reshuffle kay pasig na ay mas epektibo nga Yeah. buda diha sa ahensya sa NFA at least man lang mataga na to og solusyon pero di na to napalabyon ang katong mga naghimo og illegal nga kalihukan diha sa kaning NFA kay dili gina siya kuan kaning ordinaryo nga problema daghan dako kayo sir kay dako kayo pila ka pamilya ang naapektuhan yes diba? So again good morning no ni Rodeline Brady o Carol. Kuya, good morning. Of course, ni Kuya Faith Erwin Nigapatan nga nagtanaw sa atong programa karon sa uban mga nag-birthday karon and then happy birthday ninyo. So daghan pag yun kaayo ang tataog mga issue nga angay na tong kuan paghisgutan niya tan-aw na to mura naman og hapit na ang oras sa Crisil no. Basi na kay kuan diha kaning pasalamatan or greetings lang. Greet lang ko sa akong mama, sir, o sa akong family nga nagtanaw from Santa Fe, Bantayan Island. Dito sa Santa Fe, labi na karong padong na Holy Week, Holy sir. Week, no? So, kuan kaning mao na siya dagsaon gyud sa mga turista. In fact, naka experience ko ana during sa kuan Holy Week dito nga. Nag-cover ka dito sa kuan, sir. Mao lagi atong klase sa Panarbaho is lingaw-lingaw atong gatuan and yet nag-cover kada trabaho lang gihapon pero okay na lang murag side mo kuan na lang ka mo side trip na lang ka dito lingaw-lingaw ligo-ligo sa dagat to nindot ng Santa Fe nya murag na issue ba Santa Fe lately di ba nga katong naay nag kuan diha kaning mga immoral diha so hopefully kita isip mga kuan local tourists no or kaning foreign tourists ato panawagan pud nga mo respeto gyud ta mo kay sa public place usa pud sir katulad yung mga basura nga kanang correct ibilin lang lang kana mo abot ta didto nga kanang limpyo ang lugar nga nya tungod sa atong pagka-responsable ato lang biyaan kinsa man ang mag-suffer di ba ang local kita ra gihapon kay mo balik man gihapon na sa ato so mo na kita mga local tourists especially atong panggaon ug unsay naa nato diri kay ato medyo na ikapanghambog like sa Santa Fe di ba answer ka nang sila ni adto sila didto kay ganan sila sa place pero more gana bitang ilasad ka ng panggaon ba kay at least man lang kana ang mga moadto sa didto sa mga sa next nga higayon kay moingon sila nga nindot gud di ay di ba oo kay kuan mo gani siya murag word of mouth ba nga nindot didto at tumo didto niya inana first time pa nimo nga uy hugaw man di ay kana ba murag mo mako ang bati na ang first impression sa mga mo bisita didto correct dili lang gud siya applicable only to Santa Fe bisan sa asa nato nga mga tourist destinations dinhi labi nang ang Cebu province sir daghan kayong mga tourist spots di ba correct nya gihinguskan bigyan sa gobyerno nga ma-discover gyud ang kuan Cebu bitaw nga nindot gyud siya nga place so kita as locals mo contribute lang ta sa ingon ana lang nga gamay nga pamaagi pero dako kay impact no sa ato ang tourism industry okay so wala na gyud oras no ato lang siguro nga lilion kung unsay giandam ni Tatay Dodong Limchowa nato sa ato ang pulong ug kinabuhi.
May mga higayon nga sa atong kinabuhi nga suwayan ang atong pasensya o gusto kitang mubaws ug ang mga tao nga nagkapasakit kanato. Kung napasakitan ka sa imong bana, gusto kang mubuhi usab og mga sakit ka mga pulong. Kung ang imong silingan o kauban sa trabaho nga nakasala kanimo, gusto nimong panimaslan aron pamguhon siyang sayo. Kung ang imong anak nagpapadlong, gusto nimong kastiguhon o silutan. Kaya lagi, nautan ka na og pasensya. Tungod kay para nato, kining sitwasyon ngayon ani, sobra ra kayo, dili kayo nato madawat. Big deal para nato. Kung kini big deal para nato, big deal usab kini sa Ginoo. Kay big deal man usab kita sa Ginoo. O kipahinumduman kita sa Ginoo nga dunay mayong pagi kung unsay kayong buhaton sa mga ingon nining sitwasyon. Sa 1 Pedro 3:9 nag-ingon, ang dautan ayaw baslik dautan, ang panghimaraot ayaw tumbasig panghimaraot. Hinuon, baslik kinig panalangin, kay gisaran kamo sa Dios. Nga iya kamong panalanginan sa diyang gitawag kamo dito kaniya. Ipakita nato ang atong langitong kusog, dili diha sa kasuko. Hinuon, diha sa gugma o kaluoy. Maigsoon, mo kaniyang pulong nga naghatag og giya kanato mining adlaw. Magampo kita sa samahan sa Anak sa Espiritu Santo. Nangito mamahan, hatagi kami og malumong kasing-kasing aron ang mga matamis nga pulong lamang nga mugawas sa akong mga ngabil mo'y matuman. Tuduyo sa bako nga muhatag og panalangin sa uban, pinagi sa ako mga nindot nga pulong aron ako makadawat usab og panalangin gikan kanimo. Kining tanan nangito amahan, amo kining gipagi dito sa imong bugtong anak. Amen. Samahan sa Anak sa Espiritu Santo. Ang pulong mo, ang diwat sa dalan ko. So, mao kadto ang pulong og kinabuhi nga giandam ni Tatay Dudong Limchua nga magtapos sa atong Hello Cebu Maayong Buntag Pinoy. So sa di pa nato tapuson Sir Renz, no, ato usang pasalamatan ang COY, Philippine Airlines, Nanay Diana Limchua ug Tatay Dudong Limchua. Of course, si Archbishop Jose Palma, thank you so much. Si Ma'am Malu Inocando Tabar, si Sir Manny Rabacal, and of course, atong news manager si Dennis Tabar. Dili usab nato kalimtan ang atong kauban diri sa production, no? Si Robert, si Inday, si Matmat, Andrew, ug si Joan nga grabe ka creative. Si Michael, sa ato ang technical department, si Rodel, si Raymond, si Bruce, of course, ang ilado kay ni siya sa lungsod sa Sambuan, sa Aguinid Falls, si atong makeup artist, ang top 2 nga si Ferdy. Okay, nagsalamat, mao katoy nagtapos, no, sa ato ang Hello Cebu Maayong Buntag Pinoy. Amping-amping mo diya tanan. Hello Cebu, maayong buntag. Yaksunta ang kahayag nga nagsulid sa matu. Mga hinigo